Magandang umaga sa atin, Brother Lester, Sister Clarice, so, Sister, Mili. Mele, oo, malayo po. ay, Meli, Wen. kita, Carmelita, tati Wen. tunay, pero Mele, ti ang Oo. mga tisaw. Ayan, Sister, Alakit, sa umagang ito ay magbabasa tayo ng isang teksto, lalo na may business si Clarice, ano? Dito, Patay mong business mo. mama. Mayroong magandang text ko dito na ibibigay ko sa iyo, Clarice, sa Brother Lester, ano, dito sa 2 Corinthians. May paborito akong teksto dito at paborito din ng iba. Yung mga binigyan ko nito ay tuwan-tuwa sila. Dahil sabi nila, ang ganda naman. So, ito yung isa sa pinakamagandang teksto, mga kapatid, ano, sa Bible. Mula sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Ito yung kanyang sinasabi, Clarice. Brother Lester. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Ito, mga kapatid, ano, ang sabi niya, Clarice, ang biyaya daw ng ating Panginoong Hesukristo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo sumainyo nawang lahat, sabi niya. Dito, pag ito na tatlo na ito, ang Anak, ang Espiritu Santo at ang Ama, magkaisa silang sumainyo. Ibig sabihin, ang inyong tahanan, tulad ng sabi ni Brother Lester, no? Bagaman medyo mahirap, brother, ano, dahil may kahirapan tayong pare-pareho, pero hindi baling mahirap tayo, Clarice, basta masaya tayo, anak, no? Maligaya tayo, may pag-ibig sa atin. At nadarama natin ang kanyang pakikisama sa atin. Ang kayamanan naman, yung mga mayayaman, no? Marami din akong mga kaibigang mayayaman, na kung minsan, Brother Lester, sabi nila, hindi nakakapagpaligaya ang kayamanan, Brother Mario. Bakit naman? May mga bagay kasi na hindi nabibili ng kayamanan. Tulad sana, ano, kalusugan, kaligayahan, ano nga. And then yung relationship, hindi nabibili ito ng salapi. At sabi niya, minsan may kaibigan akong sabi niya, yung mga anak nila, parang hindi sila magiliw sa kanila. Ano, parang hindi sila nasasadik sa kanilang mga magulang. Dahil may mga asawa na sila, kung minsan nga daw hindi man lang dumalaw sa loob ng 1 taon. No, kung minsan may text lang na ganyan, mahirap pang tawag. Kaya kahit na may tinatangkilik silang kabuhayan, may lupain sila, no, at may konting business sila, parang nakadama sila ng kalungkutan. Dahil yung inaasam nila na pag-ibig na sana ay magbabanding sa kanilang pamilya, yun ang nawawala. So, yun ay hindi nabibili ng salapi. At higit sa lahat, Clarice, ang kaligtasan, anak, hindi nabibili ito ng salapi. Ngayon, meron akong kaibigan, Brother Lester, ano? Nag-preach ako sa Kawayan. And then, matatanda na itong tulad ko, mas matanda sila ng konti sa akin, Clarice. Nung matapos yung message ko, dahil ang message ko dun yung kaligtasan, sinalubong nila ako. Sabi nila, brother, sabi nila, pwede ba na pumunta ka sa bahay at kasabahan mo yung aming mga anak? Bakit ilan ba yung anak niyo? 3. Bakit wala ba sila dito? Wala pa eh. Then sabi ko sa kanila, kung mabibili ang kaligtasan, magkano nyo hahalagahan ang kaligtasan ng inyong mga anak? Sabi nila, kahit lahat ng ari-arian namin, sabi niya, gugugulin namin para sa kaligtasan nila. Sabi nila. Ay de, sabi ko, yan, napakaganda yan, ano? Sabi ko, hindi man ako makapunta dito. Sabi ko kasi,
doon naman ako sa hospital, na-invite lang ako dito para magsalita. Kaya marami namang ibang pastor dito na maaaring yung kausapin. Sabi nila, hindi kasi nila, parang hindi nila kabagang yung mga batang pastor, parang gano'n, parang gusto nila sister yung matatanda. Pero sana naman so ito din yung isang kahilingan at katanungan ng isang lalaki sa Bible Clarice. Ang sabi niya, nung narito pang ating Panginoong Yesus sa lupa, sabi din niya, Panginoon, ano ang mabuti kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Yan yung kanyang tinatanong. At ang sabi naman ng Panginoon, kung gusto mong pumasok sa buhay, ingatan mo yung utos. At dito ipinaloob niya mismo Clarice yung araw ng Sabat. Kaya mga anak, ilang taon ka na sir? 44, brother. Pero secret lang. Ang bunso ko, 47, ang bunso namin. 47. Oo. Kaya pagpaumanhin nyo, natatawagin namin kayong mga anak, kasi mga bata pa kayo. No. No? Matatanda na kasi kami. Sisihan naman kami na dumadalaw sa inyo ng mga young parents, ano, para gusto din namin makapagbigay sa inyo ng mga advices, ano, lalo na sa inyo. Mabuti nga kayo, ano, at isa din lang ang anak nyo. Pero kung minsan, maganda rin yung madami blood pressure, kaya lang talagang doble o triple kayo. Dahil kung isa lang ang anak mo, Sister Clarice, ano, isang kayod lang. Dahil isang anak. Kung dalawa na, doble kayod na. Kung tatlo na, triple kayod na. Ano? Kaya maraming nagsasabi na hirap talaga ng buhay. No? Kaya maganda yung sa inyo dahil isa lang ang inyong anak, maasikaso nyo talaga. At higit sa lahat, may paunawa nyo sa kanya mga anak, ano ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Sa pagpalain kayo ng ating Panginoon, ano, lalong-lalo na itong konting business mo, ano, alam mo Clarice, yung nakakita ka na ng isang malaking building, ano, ang tanong ko sa'yo, anong ginawa nila yon, malaki na ba kaagad o maliit pa lang? Maliit pa lang, ano? So, ang business mo, sa una, maliit pa lang. No? Yung teksto natin ngayon, ano, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you. Palalakihin niya ito. Sa isang kondisyon lamang, mahalin natin ang ating Panginoon. Mahalin natin. No? So, pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos, mga anak, at mag-pray tayo. Na? May tanong ako, Pastor. Ay, Pastor, brother. Sige lang.